Hello guys! Ngayon, isi-share ko sa inyo itong aking double eyelid surgery. So, ginawa siya nung March 10 at natapos ito nung 2 p.m. At today is March 12 at 9 a.m. pa lang ngayon guys. Kaya ito, pang 3 days ko na at ayan na yung itsura niya. Yan. Nalinisan ko na siya kanina at nilagyan ko na ng betadine. Tapos dito sa part na to, first time na namaga yung part na to kasi ika 3 days na. Sabi nila sa ika 3 days, mamamaga daw talaga yung part ng mukha o yung buong mukha, mamamaga siya. Pero yung sa akin dito lang naman sa part na to, tsaka ito. At kagigising ko lang, hindi pa ako nakakapag cold compress kaya baka mamaya males pa siya pag na cold compress ko na siya. At tignan niyo yung mata ko guys. Okay na siya at yung pamamaga niya sobrang konti na lang compared dun sa first day and second day at mas komportable na talaga ako simula pa lang kahapon, as in komportable na yung mata ko, mas naididilat ko na siya ng mas malaki at ngayon mas nadidilat ko pa siya ng mas malaki. So yun, day by day talagang may progress at maganda yung pag-healing ng mata ko. So yun nga, before na magsimula ako, ayan, magpapasalamat muna ako sa aking asawa at sabyanan ko kasi sinusuportahan nila yung mga kagustuhan ko ngayon. So, thank you so much, Mama, and mahal ko. I love you. Short story muna tayo, guys. Way back 2019, nasa Cambodia ako noon as OFW at nung time na yon talagang gustong-gusto ko na magpa-double eyelid. Actually, nag-inquire din ako doon sa mga clinic doon kasi talagang hindi na pantay yung mata ko. Dito sa kanang mata ko, talagang sag na yung skin niya, as in nakababa na yung skin niya, wala na akong eyelid, compared dito na okay pa yung eyelid ko. So, nung mga panahon na yun, gusto ko na talaga magpa-double eyelid. So, ngayon, nagdesisyon ako na pagka-uwi ko na lang galing Cambodia, pagka-uwi ko dito sa Pilipinas, doon na lang ako magpapa-double eyelid. Pero, nung mga panahon na yun, nung 2019, nag-i-inquire na rin ako sa mga clinic dito sa Pilipinas kung magkano at ano yung procedure na gagawin at hanggang kailan siya tatagal. So, yung na-inquirean ko is yung nano double eyelid, non-surgical siya. Pero, ayun nga, hindi siya permanent. Tumatagal lang siya ng 1 to 2 years. So, depende yun sa mata mo. At hindi siya surgery, kaya hindi siya permanent. Tapos, yung surgery naman, ito, yung upper double eyelid surgery, o yung tinatawag na blepharoplasty surgery. Yon, ang gagawin doon ay tatanggalin yung excess fats and skin. Kaya, ayun, permanent siya. Pero, natural na magsasag yung skin natin. Kaya dadating yung panahon din talaga na magsasag pa rin yung skin pero in a natural way na siya. At ayun nga, permanent na siya kasi tinanggal naman yung excess skin and fat. So, matagal siya bago bumalik. Siguro 5 years or 10 years. Kaya ayun, talagang nag-isip ako kung ano yung ipapagawa ko. Kasi nung mga panahon na yon ng 2019, takot na takot talaga ako sa mga tahe, yung dugo, ganyan. Kasi ito, pag surgery, talagang tatahiin siya. Tapos more on bleeding siya. Kaya, ayun, natatakot ako. At talagang nanonood na rin ako sa YouTube kung ano yung ginagawa, yung procedure, and then after ng surgery, paano yung progress ng recovery. So, ayun, nakakatakot siya para sa akin kasi talagang, ewan ko, parang may trauma kasi ako sa dugo. Kaya, nung mga panahon na yun, parang gusto ko yung nano double eyelid. Pero yun nga, nakakapanghinayang lang kasi 1 to 2 years lang siya. Tapos yung presyo niya is 25,000. So, konti lang yung difference niya sa surgery talaga, yung permanent. Tapos, nung pagka-uwi ko galing Cambodia, hindi naman natuloy yung plano ko na magpa-double eyelid kasi talagang pinag-iisipan ko kasi sobrang nanghihinayang ako kung ipapagawa ko yung nano double eyelid. Kaya ayun, hindi ko na lang siya pinagawa at ngayon, nagkaroon na ako ng lakas na loob talaga kasi talagang pinapanood ko yung mga nagbablog, yung sa YouTube na kung ano yung ginagawa sa mata nila. Tapos ayun, hanggang sa parang umuokoy na yung pakiramdam ko na parang sabi ko, kaya ko na itong ipagawa at kaya ko nang makita yung
yung stitches, tsaka yung bleeding. Kaya, ayun, nagdesisyon na ako at nagpaalam ako sa asawa ko. At super supportive naman yung asawa ko, agad-agad pinayagan ako. So, yun na nga guys, nung after na nagdesisyon na ako na ipapagawa ko na siya, so naghanap na naman ako ng clinic dito sa Pilipinas kung saan yung mas mura at yung mas mukhang katiwa-tiwala na clinic na gagawa ng aking double eyelid. So, ngayon, may napag-inquirean ako na mura, 20,000 siya, surgery na siya, yung permanent. Kaso, ayun, medyo parang bumalik na naman yung takot ko kasi pinasend ko sa messenger yung mga before and after nila ng result, yung surgery, after ng surgery din, yun, pinasend ko. So, nakita ko doon yung tahi, tapos yung medyo nagbi-bleed pa siya. Kaya, ayun, bumalik na naman yung takot ko. So, nagpabook na ako ng appointment doon, pero ayun, umatras ako. Tapos sabi ng asawa ko, ipagawa ko na nga daw kung gusto ko talaga siya ipagawa. Pero ayun, umatras ako at yung high ko no sleep na lang tuloy yung pinagawa ko. So yun na nga, ganun yung nangyari. Tapos ngayon, talagang naghanap pa rin ako ng clinic hanggang sa, eto, nakita ko na yung clinic na pinagawan ko neto. Kaya ako na-convince na ipagawa to kasi meron silang new technology na ginagamitan ng plasma. So, less swelling, less bleeding, and bruises siya. Kaya, ayun, parang umokay ako at talagang sabi ko, parang ang ganda nung before and after ng gawa ni Doc dun sa mga patient niya. Kaya, ayun, nag-go na ako. So, itong clinic na to, guys, nakita ko siya sa Facebook at yung clinic nila, matatagpuan siya sa Mandaluyong, sa Zenny Beauty Clinic and Dental. So, ayun, may dental din sila. At, ayun na nga, pumunta na kami agad-agad ng asawa ko nung after ko mag-inquire. Pero hindi pala after mag-inquire. So, mga ilang araw pa bago ako nag-decision talaga. So, yun. Nung nag-decision na talaga ako, free consultation sila. Dapat magpapakonsult lang ako kung magkano yung magiging cost ng mata ko. Kasi depende daw yung presyo sa gagawin sa mata ko. So, si Doc daw yung magpe-presyo nun. Kaya, ayun. At yung range ng magpagawa ng double eyelid surgery kay Doc is 35 to 40,000. So, ayun, kailangan ko daw muna magpa-consult para makita ni Doc kung ano yung itsura ng mata ko. At para mas ma-explain niya kung ano yung babagay sa mata ko. So, yun, free consultation at talaga magpapakonsult lang sana ako nung araw na yun, nung March 10. At, ayan, super thankful ako dahil sinamahan ako ng asawa ko. Dapat ihahatid lang niya ako sa EDSA Carousel, pero ayun, sinamahan niya ako hanggang doon sa clinic. Tapos sabi ng asawa ko kung pwede siyang gawin, ipagawa ko na raw para isang puntahan na lang. Kaya ayun, sabi ko, sige, okay. Titignan ko muna kung ano sasabihin ni Doc at saka kung meron siyang free schedule ng pa-surgery. So yun, pagdating namin doon sa clinic, ayan, naghintay kami kay Doc kasi may ginagawa pa siya. Tapos yan, after ng ginagawa niya, tinawag na ako ng assistant niya. May assistant siyang babae. At yun na, nandun na kami sa kwarto para i-consult niya ako. So, doon ko nalaman na ibang lahi pala si Doc at yung assistant niya. Tinanong ko kung anong lahi nila, Vietnamese sila. So, yun, English yung usapan namin. So, English yung consultation, ganyan. So, yun nga, si Doc medyo hirap siyang mag-English. Kaya yung assistant niya, yon, siya yung nakipag-usap sa akin. Tapos mag-usap sila ni Doc, tapos sasabihin sa akin kung ano yung sinabi ni Doc. Tapos yun na, na-convince naman ako na kung ano yung sinasabi ni Doc, kaya pinagawa ko na siya. Tapos, yung presyo nung new technology nila, kasi ayun, may two types of technology sila. Yung old technology, mas mura siya, 15,000 to 30,000. Yung new technology nila is 70,000. Pero, ayun, binigyan nila ako ng 50% off, kaya nakuha ko siya ng 35,000. At yung 35,000 na yun guys, kasama na yung gamot, yung antibiotic, paracetamol, tas may binigay din siya na parang pang-acid, yung omeprazole, parang ganun siya. Kasi yung brand ng gamot guys, Vietnamese siya. Ayun, sulat siya ng Vietnamese, kaya sinearch ko kung ano yung mga gamot na yun. So, yun nga, na-search ko siya, antibiotic, paracetamol, and para siyang omeprazole. Tapos, may binigay din silang tubig na water solution, yun yung panglinis ko for 7 days. Kasi hindi ko siya babasain ng tubig dahil para mas mabilis daw yung paggaling niya. So, yun yung nililinis ko. Tapos, after nun, betadine. Kaya, ayun, kung nakita nyo, may betadine yung mata ko. Sa iba kasi, yung napapanood kong mga nagba-vlog, ang binigay sa kanila is antibacterial ointment. So, eto, betadine lang yung ilalagay ko sa mata ko. Tapos, sa iba din guys, hindi siya libre yung gamot. Kaya, yung iba, yung mga napanood ko, yung pa-surgery nila ng double eyelid nila is
65,000 yung surgery pa lang. So, umaabot sila ng 67 to 68,000 kasi may mga gamot pa na bibilhin sila doon sa pinagpagawa nila. Kaya, ayun, sobrang mura niya talaga, guys. At sobrang bait ni Doc at sobrang gaan talaga ng kamay niya. Sobrang natutuwa ako habang ginagawa niya yung mata ko kasi ang gaan ng kamay niya, basta sobrang gaan ng kamay niya. Kaya, ayun, hindi ko talaga nararamdaman yung sakit. At wala talagang sakit, guys. As in, zero pain siya. Tapos, nag-bleed lang yung mata ko nung pag-uwi namin ng husband ko kasi nakamotor lang kami. So, yun, tinanong ko naman kung okay lang na nakamotor kami sa pag-uwi. Sabi, okay lang daw, kahit nga daw mag-drive pa ako, okay lang daw yung mata ko. Kasi yung iba, guys, yung napanood ko mga nagpa-surgery, hindi sila pinapayagan ng mag-isa lang, dapat may kasama sila. Kasi yung isa kong napanood, gusto niya mag-isa lang siyang pupunta sa clinic at magpapa-surgery. Pero sinabi ng doktor na hindi siya pwedeng mag-isa lang, dapat may kasama siya. Kasi after ng surgery niya, blurred yung paningin niya. As in, nag-blurred yung paningin daw niya at nakita ko medyo namumula yung mata niya. Pero ako, wala. As in, normal na normal yung paningin ko. Tapos, walang pamumula sa mata ko. Kaya, ayun, medyo nagtaka rin ako. Sabi ko, bakit ganun? Yung sa mga napanood ko, nag-blurred yung paningin nila. Tapos, medyo namumula yung mata nila. Kaya, medyo natakot din talaga ako na magpa-surgery. Pero, yung sa akin, as in, wala talaga, hindi nag-blurred yung paningin ko. Pero, kahapon, ayun, nakaramdam ako ng pag-blurred ng paningin, ng madang tanghali after ko mag-cold compress kasi nagluluha yung mata ko. Pero konting-konti lang kasi yun nga, nagluluha yung mata ko so kaya siya nag-blurred kasi yung tubig sa mata ko. Yun lang, yung kahapon lang, nung tanghali. Tapos yun na, nung pinunasan ko siya ng tissue pero ayun, medyo mahirap kasi punasan dahil natatakot ako na baka mamaya matamaan yung sugat. Pero wala naman siyang sakit pero ayun, siyempre tahiyan, medyo natatakot ako. So yun, kaya hindi ko siya as in napunasan. Tapos yun, nawala rin yung pagka-blurred ng paningin ko. Tapos yun din guys, yung sa mga napapanood ko, grabe yung pagluluha ng mata nila. Pero sa akin, hindi nagluha yung mata ko after surgery. Kahapon lang talaga nung tanghali after ko mag-cold compress. Siguro kaya siya nagluha dahil nadaganan siya. At yan, nag-cold compress nga ako. So yun lang, yung kahapon lang. At ngayon talaga, alam nyo, ayun ang ganda ng mata ko. Sobrang nagaganda na ako. At hindi pa ako nagko-cold compress niyan, kaya medyo maga pa siya. So, mamaya after ko mag-cold compress, sana mas less yung swelling niya. Tapos, yung na-experience ko rin pala kahapon hanggang ngayon, yung sa tahe, yung pinagupitan ng tahe dito, tsaka dito. Yung pinagupitan, tumutusok siya sa balat ko. Kaya kinonsern ko dun sa clinic na tumutusok yung tahi sa balat ko. Kaya bukas, pagbalik ko, ayun, check ni Doc. Kasi, ayun, medyo masakit siya pag tumutusok kasi may hinawakan ko yung sinulid, medyo matigas siya, hindi siya yung ordinary na sinulid natin. Medyo matigas siya, kaya ayan, pagka tumutusok sa balat, medyo masakit. Pero hindi mas sobrang sakit, parang, alam niyo yun, tinutusok lang naman siya, ganon. Pero ayun, nagwo-worry ako baka mamaya masugatan yung mata ko kasi medyo matigas nga yung sinulid. So, yun, bukas ayusin siya ni Doc. Explain ko lang kung ano yung two types of surgery nila. Yung isa is old technology. Yung old technology nila, guys, yun yung mano-mano yung gagawin ni Doc. As in, yung kamay lang niya yung gagawa sa mata ko. Kaya more on pain daw siya, bleeding, swelling, and bruises. Kaya, ayun, kaya mas mura siya kasi, yun, mano-mano lang siya gagawin. Tapos, yung new technology nila, gagamitan siya ng machine, yung plasma. So, yun, kaya siya mas mahal kasi gagamitan siya ng machine. Tapos, yung machine or yung plasma, mas okay siya kasi less swelling daw, less pain, less bleeding, and bruises. So, ayun, nakikita ko naman sa mata ko talagang okay na okay din talaga siya. So, 3 days ko lang ngayon, guys. Pero, ayan, mas okay na tignan yung mata ko. At talagang wala siyang pain. After ng consultation, ayan, nag-fill up na ako ng mga form, tapos ayun, nagbayad na rin ako. Kasi bago gawin yung surgery, so kailangan muna is payment. Kaya, ayan, wala kaming cash, nadala yung asawa ko, kaya bank transfer na lang yung ginawa namin.
Tapos after nun, nag-wait na kami ng husband ko or ako, nag-wait na ako kay Doc kasi may ginagawa pa siya. At habang waiting kami, lumapit sa amin yung staff tapos sinabi sa amin na may free facial sila para sa asawa ko. So, ayun, sobrang natuwa naman ako kasi free facial siya. Tapos, ayun, nag-doubt din ako na baka hindi magpa-free facial yung asawa ko kasi siyempre, lalaki yan, medyo mahiyain, gano'n. Pero, ayun, tinanggap naman niya yung free facial, kaya nung tinawag na siya for facial, mga 12:30 yun, tinignan ko yung oras. At ayun, maya-maya, tinawag na rin ako ng assistant ni Doc na gagawa sa mata ko. Tapos, ayun na, nung nandun na ako sa loob ng kwarto, pinahiga na ako, tapos nilagyan na ako ng tape. So, habang nilalagyan ako ng tape, ayun, tanong ako ng tanong kay Kuya, yung assistant ni Doc, ayun, sabi niya, nilalagyan daw niya ako ng tape kasi si Doc daw, lilinisin niya ng betadine yung buong mukha ko para hindi daw ma-infect. So, si Doc ang gagawa nun. At ilang minuto din bago dumating si Doc. So, pagkadating ni Doc, minarkahan na niya agad yung mata ko. Tapos, sa pagmamarka niya, ayun, pinakita niya sa akin kung anong size yung gagawin niya sa mata ko. Kasi, na-request ko sa kanya na mas malaking eyelid sana. Kasi, ayun, gusto ko lang na mas malaking eyelid. Pero, hindi daw babagay sa shape ng mata ko. Kaya, hindi ganun kalaki yung gagawin sa akin ni Doc na eyelid. Kasi nga, ang liit ng mata ko, guys. Kaya, ayun, sabi ni Doc, ang pangit daw kung sobrang laki. Pinakita naman niya sa akin kasi, basta may tinutusok niya, tapos papadilat niya yung mata ko. So, ayun, nagkakaroon ka ng eyelid. Kaya, ayun, nakita ko rin naman na hindi nga bagay yung malaking eyelid. Kaya, yung medyo mas maliit yung ginawa niya sa eyelid ko. Tapos, after ng marking, ilang minuto din yun nung minamarkan ni Doc yung mata ko. Kaya, napatagal din talaga. Tapos yan, after ng marking, sinabi na sa akin ng assistant niya na mag-i-start na daw kami. Tapos ayun, ininjikan na ako ng anesthesia. So, dito yon, ininjikan ako sa pinaka-eyelid ko. Habang ini-inject ni Doc yung anesthesia, ganun, dito niya ini-inject. Yung assistant niya, pinipitik niya yung sa kilay ko. Siguro para hindi ko mas maramdaman. Pero, hindi siya masakit. Nung in-inject siya, as in parang kinurot lang ng kaunti yung mata ko. Tapos, nung pinapasok na yung anesthesia, dun yung nakaramdam ako ng hapde. Pero, hindi naman siya sobrang hapde. Kayang-kaya naman. Kumpara dito sa ilong ko, sobrang sakit talaga nun, guys. Nagluha yung mata ko. Pero, dito sa eyelid ko, yung in-inject ng anesthesia, hindi siya ganun kasakit. Hindi siya masakit. Mahapdi siya. Kasi iba yung sakit sa hapde. So, yun. Mahapdi lang naman siya. Tapos nun na, after nang nilagyan ako ng anesthesia sa mata ko, yun na, nag-start na agad-agad. Parang seconds lang nung nilagyan ako ng anesthesia, nag-start na agad si Doc. So, yung unang-unang naramdaman ko, hindi ko alam kung hinihiwa niya yung eyelid ko or nagdo-drawing siya. So, yun. Kasi wala na talaga akong naramdamang pain. Pero, nararamdaman ko yung ginagawa niya. Parang sa ilong ko lang din yun, guys. So, ayan, kung gusto niyo pala mapanood yung Haiku nose lift ko. So, ayan, lalagay ko siya sa description below or pumunta na kayo sa aking YouTube channel. Tapos, yun na nga, guys, yung parang hinihiwa or dinodrawingan ni Doc yung eyelid ko. After nun, kinuha niya yung gunting. So, rinig na rinig ko rin talaga yung ginagawa ni Doc kasi wala kaming music nun. So, yun, nung kinuha niya yung gunting, ginupit niya yung eyelid ko. Rinig na rinig ko na ginugupit yung balat ko. Parang papel lang din siya, pero mas sounds. Mas malakas yung sounds niya. Kaya, ayun, medyo natatakot din ako kasi ramdam ko at naririnig ko yung ginagawa ni Doc. Pero wala talagang pain. As in, zero pain talaga siya. Tapos yun na, pinapantay na ni Doc. So, inuna niya to, tapos sumunod dito, tapos binalikan niya to, tapos binalikan niya to. So, ganun, pabalik-balik lang si Doc sa mata ko. Tapos, during procedure, pinapa-open and close niya yung mata ko. Siguro, tinitignan niya kung pantay na yung pagkakagawa niya. So, ilang beses din ako nag-open and close ng mata ko. Tapos pala, nung ginamitan na ako ng machine, nung na-open na niya siguro yung eyelid ko, feeling ko na-open na niya yun, may hinahatak siya sa loob. Tapos nagta-tighten yung dito ko, sa part dito. Nagta-tighten siya, tsaka dito. As in, mararamdaman mo talaga na nagta-tighten siya. Feeling ko, yung fats yon at yun yung ginamitan niya ng machine. Yung machine, medyo natakot ako dun kasi may sounds siya, tapos amoy sunog na balat. Kasi parang sinusunog siya. So, alam niyo yung pag nagpa-underarm kayo ng laser, ganun yung sounds at pumipitik. Para siyang pumipitik every time na siguro pipindutin, ganun. Pumipitik siya, tapos ayun, may sinusunog siya sa may eyelid ko. May sunog na balat talaga siya.
Tapos nun guys, dun sa part na yon medyo natatakot ako kasi talagang rinig na rinig ko siya, tsaka pumipitik siya, medyo nagugulat din ako. Kaya ang ginawa ko nun, yung paa ko na lang sinasayaw-sayaw ko ng ganun yung paa ko para hindi ko masyado damdamin at isipin kung ano yung ginagawa sa akin ni Doc. Kasi wala talaga siyang music, kaya ayun, talaga maririnig mo lahat yung ginagawa niya. Tapos nung napantay na siguro ni Doc yung eyelid ko, ayun na, tinahina niya yung mata ko. Sa part na yun, medyo naramdaman ko na yung pain kasi more than 1 hour na ginagawa yung mata ko. Siguro yung anesthesia medyo nawawala na siya. Kaya medyo nakakaramdam na ako ng pain doon at sinabi ko naman kay Doc na I feel a little pain. Tapos ayun, sabi niya sa akin, 10 minutes more pa daw, ganyan. Tapos sabi sa akin ng assistant niya, ma'am, konting tiis na lang matatapos na, sabi niya ganun. So yun, pero yung sakit, hindi naman siya sobrang sakit. Pero niremind ko lang si Doc na nakakaramdam na ako ng sakit. Pero hindi siya sobrang sakit. Talagang matitiis ko naman siya. Tapos yun na, nung tinatahi na siya guys, dito sa part na to, nakaramdam ako dito ng tahi o yung medyo sakit. Konting sakit lang naman siya, pero ramdam ko na tinahi dito kasi sa part na to, parang hindi na siya sakop ng anesthesia kasi medyo labas na siya sa eyelid ko. So, ayan siya. Ito, yung dulo na yan. Medyo ramdam ko yung tahi dyan. Kaya, ayun, sinabi ko rin kay Doc na medyo naramdaman ko yung pain dito. Tapos, sabi niya, okay lang. Okay lang yung sinabi niya. Tapos, yun na, after niya dito matahi, dito naman tinahi niya. Ramdam ko yung pinapasok yung needle, pero hindi naman siya masakit. Tapos, nung hinatak na yung sinulid, ramdam ko rin siya, hindi rin naman siya masakit. So, yun lang, konting-konti lang yung naramdaman kong pain during ng ginagawa niya yung eyelid ko. Kasi more than 1 hour na nga yun. At ayun, sumakit din pala yung likod ko noon kasi ang tagal na nga niyang ginagawa yung eyelid ko. Sumakit yung balakang ko, tapos yung konti, yung spine ko. Pero hindi naman sobrang sakit. Parang siguro nangangalay na siya kasi ang tagal ko nang nakahikaya na straight. So, yun yung feeling guys nung ginagawa yung eyelid ko. Tapos yun nga guys, may free facial sila, diba? Ngayon, yung asawa ko, tinanong ko sa kanya kung ano yung ginawa sa mukha niya. Sabi niya, may mga ina-apply daw, tapos nililinis yung mukha niya. So, nakailang apply daw yun sa mukha niya, tapos nilinis. Tapos, ginamitan siya ng machine. So, yun, nakakatuwa kasi ginamitan pa siya ng machine. Free facial lang yun pero ginamitan siya ng machine. Yung machine daw, ayan, nakaharang daw sa mukha niya, tapos may ilaw, tapos nilagyan siya ng takip lang sa mata para hindi siya masilaw. So, sobrang natuwa din talaga yung asawa ko sa free facial nila kasi, ayun, first time niyang na-experience din yon, tapos ginamitan pa siya ng machine. Then, after ng facial niya, tinanong ko ano yung feeling ng sa balat niya, ganyan. Sabi niya, sobrang lambot daw at feeling daw niya may makeup siya. So, yun, hindi ko alam. Basta feeling daw niya may makeup siya. Tapos, nakita ko naman sa mukha niya, sobrang mas nag-light. Tapos, parang nga siyang may makeup. Parang siyang may foundation kasi yung nag-light yung skin niya. Tapos yun, sobrang natuwa siya kasi may free facial at siyempre, hindi ko rin na-expect yun dahil wala naman silang sinabi na may free facial sila sa customer nila. Tapos, ito pala guys, after ng surgery ko, pinapabalik ako after 3 days and 7 days. So, bukas, babalik ako kasi ika 3 days na bukas. Pero ngayon, 3 days kasi ang bilang ko, yung first day ko ng surgery. Tapos yan, kinabukasan. Tapos ngayon, kaya pang 3 days ko na ngayon, pero bukas ako papabalikin, March 13. Tapos, yung after 7 days, sa 17, tatanggalin na yung tahi niya. Tapos yung pala, nirequest ko kay Doc kung pwede ako maglagay ng scar cream kasi nakikita ko sa ibang vlogger, yun nga, hindi sila na-recommenda ng scar cream kasi magiging look natural lang naman daw yung guhit ng eyelid. Pero, ayun, kasi may napanood akong isa na medyo matagal na wala yung scar niya at tulad ko, ayan, medyo lagpas siya dito. Yung kanya din lagpas dito. So, kitang-kita yung scar niya dito. Yun, nirequest ko kay Doc kung pwede ako maglagay ng scar cream. At pumayag naman siya. Then, after 7 days daw, pwede na ako maglagay. At yun guys, ang masasabi ko sa mata ko, I'm so happy talaga kasi talagang parang normal lang siya, parang hindi ako dumaan sa surgery. Pero nung day 1, nung after surgery, siyempre namaga siya, tapos ayun, mas uncomfortable ako nung time na yun kasi mabigat yung mata ko at medyo malagkit yung part ng pinagtahian. Pero yung day 1 lang talaga guys,
Tapos kahapon, pang day 2, sobrang komportable na yung mata ko at mas naididilat ko na siya nung bandang hapon. Kasi nung umaga hanggang tanghali, medyo hindi ko pa siya madilat kasi nga yung pamamaga. Pero nung hapon, mas naididilat ko na siya. At ngayon, mas nadidilat ko na siya. Ayan. Talagang, ngayon, di ko nararamdaman yung bigat ng mata ko. Siguro, mas nag-less na yung swelling niya at kaya parang mas normal na yung paningin ko at yung mata ko, hindi ko na nararamdaman yung bigat. Pero zero pain talaga siya, guys. As in, wala ko nararamdamang sakit. Kaya yun, guys, sobrang saya ko talaga na pinagawa ko yung mata ko at sa tamang clinic at doktor ko siya napagawa. Yun guys, yung experience ko sa akin double eyelid surgery at ayan, mag-update ako araw-araw para makita nyo yung paggaling ng mata ko at anong magiging itsura niya after 7 days. So, thank you for watching!